Breaking news, habang inaatake ang Saudi Arabia ng Iran, marami ng mga lugar ang mga nawawasak at ayon mismo sa ulat ng Al Jazeera, pinangalanan pa nga ang dalawang nasawi sa Saudi Arabia bunsod ng pag-atake ng Iran. Pero habang ang Saudi Arabia ay inaatake, merong isang bansa na pinapanood kung ano ang mangyayari sa Saudi Arabia. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito nakatiis. Nagsalita na at tutulungan ang Saudi at aatakihin ang umaatake sa Saudi. Sino ang bansang ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 14, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa giyera na nangyayari sa West Asia, partikular sa Iran sa pagitan ng Amerika at Israel. Marami ng mga bansa ang nadadamay. Marami ng mga bansa ang nakialam. Maging hindi sa Middle East ay sumali na rin. Katulad mga kaibigan ng Australia ay nagpadala na ng kanilang mga missiles at spy plane. Ito ay upang tulungan ng UAE na i-intercept lahat ng mga gagawing pag-atake ng Iran. At sa mahigit 2 linggong digmaan ng Iran, Amerika at Israel ay marami ng mga nawasak sa Middle East. Marami ng buhay ang nawala. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa ang mga ginagawang missile strike ng Iran. At ang target ng Iran sa Middle East ay mga base militar ng Amerika na nakapwesto sa mga bansa sa Middle East at sa Israel. Pero pumalag dito ang UAE. Ayon sa UAE ay hindi ito naniniwala sa sinabi ng Iran na tanging mga base militar lamang ang target ng Iran, sapagat tinatarget na rin ng Iran kahit na walang kinalaman sa United States of America. Ang tansya ng UAE basta't kaibigan ng Amerika ay kasama sa target ng Iran. At maging ang malaking bansa, ang kaharian ng Saudi Arabia ay hindi nakaligtas sa mga ginawang pag-atake ng Iran. Maging ang embahada ng Amerika ay target na rin ng Iran. Maging ang sentro ng Saudi Arabia na Riyadh ay tinarget na rin ng Iran. Mga oil refineries tinangkang pasabugin. Pero patuloy na lumalaban ng Saudi katuwang ang puwersa ng Amerika, ini-intercept ito. At ngayon mga kaibigan, ayon sa ulat ng Al Jazeera, naglabas ng balita ang Supreme Leader ng Iran na si Mujtaba Khamenei na meron ng nasawi. At ayon sa ulat, 2. At ngayon, napatuloy pang inaatake ng Iran ang Saudi Arabia. Merong isang bansa na pumalag at nagbanta pa na aatakihin ang Iran kung ipagpapatuloy ang pag-atake sa Saudi Arabia. Hulaan nyo kung sinong bansa ito. Ito ay ang bansang Pakistan. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, bansang Pakistan. Isang nuclear power country, isang Muslim country at hindi mangingiming kalabanin ang isang Muslim regime sa Iran. Ito nga mga kaibigan ay ang rehimeng Ayatollah Mujtaba Khamenei. Pinagmamasdan lamang ng Pakistan ang kaguluhang ito at ayon sa ulat nakahanda ang kanilang puwersa at mga air force na kung patuloy pang aatakihin ang Saudi Arabia ay papasok na ito at upang atakihin ang Iran. Ang tanong, bakit naman gagawin ito ng Pakistan? Ganito mga kaibigan, noong nakaraang taon, 2025, buwan ng Setyembre, ang Pakistan at ang kaharian ng Saudi Arabia ay pumirma ng isang Strategic Mutual Defense Agreement. Ano ang ibig sabihin nito?
Kapag nagkaroon ng mutual defense agreement ang dalawang bansa, ang ibig sabihin nito ay obligado ang bawat isa na tumulong sa isang bansang inaatake. From the word mutual defense, hindi lang ekonomiya ang pag-uusapan, kundi higit sa lahat ay ang depensa. Halimbawa nito mga kaibigan, kapag inaatake ang Saudi Arabia, para na ring inaatake ang Pakistan. Nangangahulugan ito na magpapadala ng maraming mga sundalo, mga fighter jets at iba pang mga kagamitang pandigma upang depensahan ang kanilang kaibigan. At ganoon din vice versa kapag ang Pakistan naman ay inatake ng isang bansa, ay wala ng pagsaalang-alang na talagang kinakailangang ipagtanggol ng Saudi Arabia ang Pakistan dahil sa Strategic Mutual Defense Agreement. Kung magkataon ay magkakaroon na naman ng bagong kalaban ang Iran. At kung ating uungkatin mga kaibigan ang relationship ng mga bansang ito, ang Pakistan, kaibigan din ito ng Amerika. Lalong-lalo na ang Saudi Arabia, kaibigan ito ng Amerika. Naaalala nyo ba mga kaibigan ang giyera na nangyari sa pagitan ng Pakistan at ng India? Ang India at Pakistan kapwa-kaibigan ng United States of America. Nang magkasagupaan ang dalawang bansang ito, si Trump ay nasa gitna lamang. Walang inatake kahit isang bansa rito maliban sa mga pakiusap na ang bawat isa ay kumalma. Kalaunan ay nakinig ang dalawang ito at nagkaroon ng kapayapaan. Ayon sa Pakistan, hindi naman talaga nila kalaban ang India, kundi meron lamang grupo na nasa India na kung saan nais na atakihin ang Pakistan kaya nagsagawa ng pag-atake ang Pakistan sa India sa mga lugar kung saan naroroon ang mga nasabing militanteng grupo. Ayon sa pinakabagong balita, ibinalita ng Arab News na sinabi ng Pakistan na kanilang susuportahan ang Saudi Arabia no matter what. Kapag sinabi nating no matter what mga kaibigan, ito ay very strong word na may kasamang pangako, hindi lang salita kundi may kasama pang aksyon. Matinding babala ang binitawan ng Pakistan sa Iran. Nagsisilbi na rin itong babala upang ang Iran ay hindi na magsagawa pa ng pagpapatuloy na pag-atake sa Saudi Arabia. Nako, patindi ng patindi ang giyera sa West Asia. At hanggang ngayon mga kaibigan, wala pa talagang napipinto o wala man lang anino ng sign na magtatapos na ang gerang ito. Kapwa sila nagmamatigas. May ibinigay na demand ang Iran, meron din namang ibinibigay na demand ang Amerika. Lahat ng ito mga kaibigan, patigasan lamang kung sino ang susuko. Nako, abangan natin mga kaibigan kung ano ang magiging susunod na kapalaran ng West Asia, ng Middle East. At upang masubaybayan natin, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito dahil ipinapangako ng Usapang Banal na tututukan natin lahat ng mga pinakabagong detalye sa gerang ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito and may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.